Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay una sa lahat nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapasapit sa ating lahat sa panibagong taon ng ating mga buhay, na tayo po ay ligtas sa mga ligalig na dulot ng mga sakuna, ng mga salot o virus, ng mga bagyo, ng mga lindol at ng iba't iba pa na mga kaligaligan na nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Nananalig po ang inyong lingkod na kayo ay nasa mabuti at maayos na mga kalagayan, at tayong lahat ay patuloy na nakatatawid at tayo po ay nasusustinihan sa ating mga pang-araw-araw na pangailangan sa ating pamumuhay. Maging ang ating mga mahal sa buhay, sana po ay nasa mabubuting kalagayan, at sana rin mga magulang at mga kaibigan sa mga sumusubaybay ay magkaroon tayong muli ng panahon upang makipag-aralan at kasamang magsaliksik ng mga katwiran ng Panginoon sa mga banal na kasulatan. Kaya nga sa oras na ito ay tunguhin na natin ang ating teksto, at ito po ay ang nakasulat sa unang aklat ni Propeta Moises na karaniwang tinatawag na Henesis, sa Kapitulo 1 at ang talata ay 14, akin pong babasahin. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Malinaw po ang pahayag o deklarasyon ng Diyos tungkol sa kanyang balakin sa makatwid bagay ang magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsalita, at alam po natin na lahat ng salita ng Diyos ay may pangyayari. Kaya nga, tiyak na tiyak, sasabihin ninyo, alam na namin yan, natupad na yan. Yan yung sinasabing mga dakilang tanglaw. Yung isa ay yung sun o araw, at yung isa naman ay buwan, mga magulang at mga kaibigan, o moon sa ibang lengguwahe. Res ipsa loquitur, sabi nga ng mga abogado, the thing speaks for itself. Nung sabihin ng Diyos na magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan, walang kaduda-duda, yan po ay mangyayari at nangyari na nga, at nilikha nga ng Diyos ang sun o araw, ang buwan o moon, pati nga mga bituin, at inilagay sa mga kalawakan ng langit. At alam din natin, given na po yan, dahil tinawag ng mga tanglaw, ang isa sa layon niyan, magbigay ng liwanag o tumanglaw. Kung gayon, bakit pa natin tatalakayin itong tekstong ito? Kasi po, ang pagtutuunan natin ng pansin yung layon ng Diyos o yung purpose ng Diyos sa paglikha ng araw at ng buwan o ng sun at moon. Sapagkat doon pa lamang sa pasimula ng kanyang plano, sinabi na ng Diyos anong layon? Ito po, binasa ko na kanina,
babasahin kong muli, upang maghiwalay ng araw sa gabi. Yun pala ang dahilan Isa sa mga dahilan bukod pa dun sa pagbibigay ng liwanag o tanglaw sa lupa upang magbigay ng liwanag sa earth. Given na nga yun sabi po ng inyong lingkod. Pero itong isang dahilan na nakasulat, una pa nga itong binanggit upang maghiwalay ng araw sa gabi. Sa Genesis 1:3-5, may binanggit ng araw at gabi na siyang naging unang araw o isang buong araw. Yung pong isang buong araw, hinati ng Diyos sa day o daytime at sa gabi o nighttime para madaling intindihin. Kaya yung unang 3 araw, hati na po yan hinati ng Diyos. Kasi itong Genesis 1:14, pasimula ng ika-4 na araw. Sabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw, ang layunin upang maghiwalay sa araw at sa gabi. May uring pamalagian, para hindi na yung Diyos ang maghihiwalay sa araw at gabi gaya nung una, ikalawa at ikatlong araw. Naglagay ang Diyos ng kaparaanan para automatic na, wika nga, na yung araw o daytime at yung gabi o nighttime pamalagian na maghihiwalay. Kaya yung hati ng whole day, inilagay ng Diyos ang kaparaanan. Ngayon, maitatanong ninyo, whole day lang ba o isang araw lang ba ang layo ng Diyos na bigyan ng sinasabing pagkakabahagi o pagkakahati? Binasa ko rin kanina, ituloy lang natin o basahin natin muli. Upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Plural. Hindi lang isang araw, kundi mga araw. Hindi lang mga araw, kundi mga taon. Bakit po? Kasi alam naman natin, paglakad ng panahon o paglakad ng araw, magiging mga araw ito. Magiging 1 week ito. Bagaman dito sa chapter 1 ng Genesis ay walang binabanggit na 1 week, pero narito na yun 7 araw. At dito may binabanggit din na mga taon. Saan manggagaling yun? Doon nga po sa mga araw. Karaniwan, alam natin, pag sa dictionary, 365 and a half days, isang taon. Ngayon, pag sa Julian calendar, 365 and 1/4.25 days. Sa Gregorian calendar na siyang inadapt natin, 365.24 days. Maikli ng konti sa Julian, mga magulang at mga kaibigan. Bakit ko po nabanggit yan? Dahil nga hahatiin daw yung araw, mga araw at mga taon. Anong koneksyon ito sa atin? Madaling intindihin, lalo na po ngayon. Nagpapasimula yung bagong taon. Pag hindi po nilagyan ng Diyos ng hati ang araw, walang magiging bagong umaga at walang magiging bagong araw. Kung walang bagong umaga, walang bagong araw, walang magiging bagong taon. Hindi tayo sasapit ngayon sa tinatawag nating New Year 2022. Kasi kung ang araw ay pirmis, walang hati, walang bahagi, puro dating araw yan, dating umaga yan, dating 1 week,
dating taon, hindi lilipat ang taon o magbabago ang taon, walang bagong taon na tinatawag tayo. Kaya importante itong talatang ito Hindi lamang nabibigyan ng pansin ng iba kasi nga, yung tanglaw, ano ba ang koneksyon nga naman nun? Meron po. Sa pagbabago ng araw, ng taon, at sa pasimula ay sa pagbabago ng yung daytime at nighttime. Mga magulang at mga kaibigan, inilagay ng Diyos ang pamamaraan para pamalagian yan habang lumalakad ang panahon, patuloy yan na may hati. At habang may hati ang araw, at yan po ay lumakad sa 7 araw, 1 linggo, at yung 1 linggo ay naging 4 na linggo, 1 buwan, at yung 1 buwan naging 12 buwan o 1 taon, magkakaroon ng bagong taon na tinatawag natin. Ngayon, baka sabihin nyo, yun namang sinasabi nyong Julian calendar, gawa ng tao yun. Totoo po yun. Maging yung Gregorian calendar. Alam nyo ba na unwittingly, o hindi man sinadya, o hindi natin alam kung sinadya nga, na yung sistema ng kalendaryo ay nakabatay dito sa talata ng Biblia. Bakit? Ano ba yung kalendaryo? Sistema na nagbibigay pangalan, nag-aayos, at nagbibigay ng bilang sa bawat araw ng bawat buwan ng bawat taon. Calendar, noun, a system which names, arranges, numbers each day of each month of the year. Sistema po yun Ang hindi natin napapansin, yung kalendaryo o sistema na pagbibigay ng pangalan, pag-aayos, at paglalagay ng bilang sa bawat araw ng bawat buwan ng taon, may batayan po sa Biblia yun yung mga tanglaw, paano na ugnay yun doon sa kalendaryo? Yung Gregorian batay po yun sa solar calendar o parang yun ay inuuri na solar calendar. Ibig sabihin, binibilang nila yung sinasabing pag-revolve ng sun sa earth na yun ay umaabot ng 365.24 days. Yun namang Julian calendar, yun nga, 365.25 days, mga magulang at mga kaibigan. Kaya may kaugnayan yung kalendaryo o yung sistema ng pagbibigay ng pangalan, pag-aayos, paglalagay ng numero sa bawat araw ng bawat buwan ng taon. Sa maikling salita, dun sa kalendaryo. Sabi rito mga tanglaw kaya nga meron ding lunar calendar o yung kalendaryo na batay sa buwan naman. Yan nga ang ginagamit ng mga Chinese Pati yata yung sa Vietnam. Sa dito sa Southeast Asia, merong nagbabase ng kalendaryo dun sa buwan, dun sa sightings ng buwan na 29.5 days. Kaya ang kalendaryo nila, merong 29 days, merong 30 days. Nakabatay sa Biblia yan, Kaya yan lunar calendar o kalendaryong ibinasi sa buwan. Kaya yan solar calendar o kalendaryong ibinasi sa sun. Merong teksto o may text sa Biblia na batayan po yan, mga magulang at mga kaibigan. Sabi nga nila, yung lunar calendar, ina-align pa rin yan sa sun. Kaya magkakaugnay po yan, Hindi lamang siguro na ipaliliwanag ng iba at hindi natin naririnig na ganyan pala yan.
mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, kung tatanungin naman natin sa Biblia, yung tungkol sa Jewish calendar, 12 months din po yun eh. Kaya lamang nagsisingit sila ng isang buwan every 19 years yata. 7 times silang nagsisingit ng isang buwan sa pagitan ng equivalent sa atin ng March, April, parang ganun. Kaya nagkakaroon sila ng 13 months kuminsan. Kung sa atin naman na panahon, pagka leap year, ang idinadagdag lang ay araw. Sa kalendaryong Hudyo, dalawang klase yun pero same din ang mga months niya. Merong civil calendar, merong sacred calendar. Sa ating panahon, yung kalendaryo natin, pag leap year, araw lang ang idinadagdag plus 1 day doon sa February, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, narito na rin tayo sa kalendaryo na may batayan naman sa Biblia. Ano ba ang kalendaryong umiiral nung ipinanganak si Jesus Christ? Yung pong Julian calendar. 12 months din yun, 365.25 days. Bakit natin matitiyak? Kasi yung Julian calendar, 46 BC pa yun Nagsimula Nabago lamang yun nung 16th century na binago nung sinasabing Pope Gregory. Para nga maitama yung maliit na pagkakaiba o yung fraction, yung 0.25 naging 0.24, mga magulang at mga kaibigan. Kaya kung aalamin natin, batay sa kasaysayan, may kalendaryo na ba nung ipanganak si Jesus Christ? Meron. Julian calendar. 12 months na rin yun. May January na yun. Bagaman ang pinagbasihan niya ay yung Roman calendar na si Romulus naman ang pagawa o gumawa nito o siya naging instrumento. Kasi ang Rome, may 3 panahon yan yung Kingdom of Rome na si Romulus nga ang founder. Ang kalendaryo niya 10 months batay sa Greek lunar calendar. Ngayon, wala pa si Julius Caesar, merong isang hari sa Kingdom of Rome, ginawa ng 12 months yun dinagdagan ng January, February. Nung si Julius Caesar naman ay maging dictator ng Roman Republic, sabi ko nga sa inyo, Kingdom of Rome, Roman Republic, Roman Empire. Inayos niya yung kalendaryo para yun ang naging Julian calendar, ni-retain yung January at February. Yun po ay sa Roman calendar kasi yung winter season, walang katapat na buwan. Kaya bago pa man naging dictator ng Roman Republic si Julius Caesar, may umayos na yan na isang hari din ni-retain ni Julius Caesar yung January hanggang December. Nanatili yan hanggang 16th century nga, mula 46 BC. Mahigit 40 taon bago ipinanganak si Kristo sa Bethlehem ng Judea. Kaya nga may kalendaryo na nung ipanganak si Jesus Christ, may nakaalam si Jose at si Maria nung kanyang birthday at birth date, pati yung mga pastol. Bakit nga hindi nasulat sa Biblia? Kasi nga po wala pang registration of birth nun walang decree o existing na law para obligahin ang mga magulang na iparehistro ang kanilang mga anak. Ngayon, balik po tayo dito sa ating tinatalakay. Alam nyo, bawat mga punto na sinasabi ni Brother Ren, may base sa Biblia yan Katunayan nga, yung daytime, parang meron pa yung sinasabi na simula nung day o yung parang bukang liwayway
Pagkatapos meron din namang sinasabing dapit hapon. Pagkatapos yung oras, yung Genesis 1:3 hanggang 5, hindi lamang liwanag ang nilikha ng Diyos kung tutuusin, lumikha ang Diyos ng panahon o ng time o ng oras. Wala dun sa chapter 1 ng Genesis, pero mababasa sa Juan 11:9. Gaya lamang nung 1 week, wala sa chapter 1 ng Genesis, pero mababasa yan sa ibang talata ng Biblia. Gaya dun sa Juan 21 at 19. Meron kasing mga magulang at mga kaibigan, yung isang araw na yan po ay bumubuo ng 1 week. Kaya meron tayong mababasa sa Biblia, tuwing unang araw ng sanlinggo. Tapos yung unang araw ng sanlinggo may daytime, 1:21. Merong evening o nighttime, 20:19 ng Juan. Kaya nga yung morning at yung evening, nasa Biblia yan Kumbaga, tinapatan ngayon ng AM at PM, before midday and after midday. May basihan din yan sa Biblia, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, yung sinasabi sa Juan 11:9 na hindi baga ang araw ay may 12 oras, parehas din yan nung oras sa nighttime, mababasa natin sa Biblia. Kung sa Biblia ay merong 3 oras ng araw, 3rd hour, merong 6 hour, sa daytime po yun, merong 9th hour sa daytime, gayon din naman sa gabi, meron yung 3rd hour ng gabi o nighttime, 6 hour ng gabi o nighttime, 9th hour, ganun din. Ang tapos nun yung sa 12 or 12 hour, mga magulang at mga kaibigan. Paano naman yan nagawa ng sistema ng tao? Yung timepieces o yung relos, tingnan po ninyo, 12 lang ang oras dyan Pero ang inire-represent niyan, 24 oras. Kasi nga, 12 hours yung sa daytime, 12 hours yung sa night time, mga magulang at mga kaibigan. Yun lamang ang ibig sabihin po nun. Kaya nga, kung tayo po ay masaya dahil pinasapit tayo ng Panginoon sa panibagong taon, at least nalaman natin yung mga teksto sa Biblia o yung mga biblical basis. Bakit ba? Merong nakaraan taon, merong bagong taon, may pasimula ng taon, merong year end. Maliwanag yan, mababasa rin yan, Deuteronomio 11:12, sa pasimula ng taon at sa katapusan ng taon. Nasa Biblia po yung mga batayan, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, dahil alam na natin na ang layon pala ng Diyos sa paglikha ng sun at ng moon, hindi lamang parang palamuti, hindi lamang para tumanglaw, kundi magkaroon ng paghahati yung mga araw at mga taon para sa kapakinabangan din ng tao, para nasusubaybayan ng tao, hindi lamang yung oras, hindi lamang yung araw, hindi lamang yung mga linggo, kundi buwan at taon. Pag wala, walang hati o walang pagkakabahagi, malilito ang tao. Kasi magiging pamalagian na yan Puro dating araw, dating linggo, dating buwan, dating taon, wala nang bagong araw, wala nang bagong buwan, wala nang bagong taon. Kaya konektado ito at angkop nga dahil ngayon ay bagong pasimula ng taon ngayon, kung alam na natin ng tungkulin o tutungkulin o gampanin nung mga tanglaw na nilikha ng Diyos,
Tayo namang mga tao na pinasapit ng Diyos sa panibagong taon. Alam na ba natin ang ating tungkulin? Ito na po, basahin natin. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Narinig na natin yung tungkulin o gampanin ng mga tanglaw sa makatuwid bagay ng sun at moon. Tayong mga tao, ano ba naman ang ating tungkulin? Ang sabi dito, sundin mo ang kanyang mga utos, yung mga utos ng Diyos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mabuti na yung malinaw. Yung mga nilikha ng Diyos, may gampanin o tungkulin yan. Ang tao, nilikha ng Diyos, wala namang pag-aalinlangan, walang duda. Siya ang nagsusustain ng ating buhay at kalakasan. Ano po ba naman ang ating tungkulin? Malinaw po. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito ang buong katungkulan ng tao. Ano yung mga utos ng Diyos? Hindi yung gumawa ng daong. Hindi rin naman yung mga utos na sa pamamagitan ng wika ng paghahandog ni Kristo ay kahit yung batas o utos na may palatuntunan, yun ay isinasantabi na. Ang mga utos ng Diyos sa panahon natin ngayon ay yung nasa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ng katotohanan, doon po tayo nagbabatay, mga magulang at mga kaibigan. Sana po ay naging malinaw ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsubaybay at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.